Sa atin pong mga kapatid mula sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandoned at sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya, magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating misa ngayon ay ating pasasalamatan ng Diyos sa napakalaking biyaya na ating tinanggap dahil sa pagdalaw ng ating tinatawag na Jubilee Cross. Ang Jubilee Cross na ito ay umiikot sa buong Diocese of Antipolo ngayong taon ng Jubileo. At siya ay dumating dito sa ating dambana noong nakaraang linggo at nagkaroon tayo ng welcome mass alas 4 ng hapon. At ngayong umaga sa ating misa, magpapasalamat tayo sa Diyos sa napakaraming biyaya at siya ngayon ay dadalhin na doon sa susunod na parokya, ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandoned. Magandang balikan ang naging presensya ng Jubilee Cross dito sa ating dambana. Sa kanyang pananatili dito ng halos isang linggo, abot-abot na biyaya at pagpapala ang ating tinanggap. Kung ating babalikan, sakop ng panahon ng pananatili ng Jubilee Cross dito sa ating parokya, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating segunda patrona, ang Our Lady of Fatima of Marikina. At iyon din ang naging first anniversary of the canonical coronation of the image. At napakalaking biyaya ang ating tinanggap sapagkat nung araw na iyon, May 13, alas 4:30 ng hapon, nag-email sa akin ang ating mahal na obispo, Bishop Roberto Santos Didi, at ipinapaalam niya ang magandang balita na yung ating petisyon para ang ating dambana ay kilalanin bilang minor basilica ay inaprobahan ni Pope Leo XIV. Isang biyaya na dapat ipagpasalamat sa Diyos, isang biyaya na dapat nating tanawin na utang na loob sa ating minamahal na dating Santo Papa, Pope Francis, at sa ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV. Sinasabi na ang approval ay nangyari bago pa man mamayapa ang ating dating Santo Papa, Pope Francis. Pero hindi ito agad officially na i-announce dahil wala pa yung decree. Kaya sa kanyang pagkamatay, medyo na-standby muna ng kaunti yung official proclamation at nang nahalal bilang bagong Santo Papa si Pope Leo XIV. Lumalabas, ito yung kauna-unahang minor basilica decree na kanyang inaprubahan, kaya sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, doon sa misa ng alas 6 ng gabi, opisyal na nai-announce itong magandang balita na ito. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito na tinanggap ng ating dambana sa taon ng Jubileo, sa presensya ng Jubilee Cross. Kaya sa biyaya at pagpapala ng Diyos, tayo ay magpasalamat
tayo ay magpuri sa Diyos. Talagang ang Jubilee 2025 ay Jubilee of Hope, Jubileo ng pag-asa, taon ng pag-asa. At patuloy tayong mananalig at magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ang biyayang ito ay biyaya kung saan ang ating dambana ay patuloy na ibinubukas hindi lamang sa mga taga rito sa dambana at parokya ni San Pablo ng Cruz. Ito rin ay ibinubukas natin sa bawat mananampalataya, hindi lamang sa Marikina, kung hindi sa buong bansa at maging sa mga nasa ibang bansa. Dahil tayo ay kinikilala bilang minor basilica, ito ay nangangahulugan ng ating dambana ay kikilalanin bilang simbahan ng Santo Papa. Kaya maaaring mangyari kung ipagkakaloob ng Diyos na kapag siya ay bibisita sa Pilipinas, pwede siyang bumisita dito sa kanyang simbahan o kung ano ang kanyang nais na gawin. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya, salamat sa Diyos sa pagpapala, at maging daan nawa ito para sa atin para patuloy na yakapin ang tapat na pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ang biyayang ito ay hindi dapat ipagmalaki o ipagmayabang. Ang biyayang ito ay dapat magdala sa atin sa patuloy na pagpapakababa at tahimik na paglilingkod. At kung babalikan natin ang ating unang pagbasa ngayon mula sa mga gawa ng mga apostol, di ba iyan ang naging karanasan ng mga alagad? Sinasabi ni na Pablo at Bernabe sa kanilang mga kasama ang naging tagumpay sa kanilang misyon, sa kanilang pagpapalaganap ng iba't ibang mga Christian communities sa maraming lugar. Sa pagpapalaganap na ito ng pananampalataya, marami ang naakit para sumama sa kanila sa pananampalataya. Pero sa kanilang tagumpay na ito, kailanman hindi sila naging mataas o naging mayabang. Bagkus, ang lahat ay ibinabalik nila bilang pasasalamat kay Jesus na Panginoon at Diyos. Kaya sa napakaraming mga komunidad na kanilang na-establish, ang lahat ay sinasabi nila, nangyari ang lahat ng ito dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Matuto tayo mga kapatid sa halimbawa ng mga alagad. Anumang tagumpay sa kanilang misyon, anumang magandang kanilang nagagawa, ang lahat ay ibinabalik nila at ipinagpapasalamat sa Diyos, sapagkat malinaw sa kanila, ang lahat ay dahil sa Diyos, ang lahat ay patungo sa Diyos. Ang lahat ay mananatili dahil sa Diyos. Kaya bilang pasasalamat sa napakalaking biyaya na ating tinanggap sa Diyos at sa presensya na rin ng tinatawag nating Jubilee Cross, palakpakan natin ang Panginoon.